Mahigit 40 bansa ang hindi kabilang sa International Criminal Court o ICC. Ilan sa mga ito ang US, Russia, China, India, Japan, Israel at Pilipinas. Pero sa mga bansang ito, tanging ang US lamang ang may batas na humaharang sa anumang hakbang na maaaring gawin ng ICC. Tinatawag itong American Service Member Protection Act o mas kilala bilang Hague Invasion Act. Pero, ano nga ba ang laman ng Hague Invasion Act? Ipinasa ang Hague Invasion Act noong 2002 sa kasagsagan ng War on Terror na inilunsad ng administrasyon ni dating US President George W. Bush. Layunin nito na tiyaking hindi malilitis ng ICC ang mga sundalo at opisyal ng US government na konektado sa kampanya kontra terorismo. Posible kasing magamit ng mga kalaban ng Amerika ang ICC para gipitin ang mga sundalo, intelligence personnel at political leaders nito. Taong 2000 nang pumirma ang Amerika sa Rome Statute na nagtatag ng ICC pero hindi ito niratipikan ng US Congress. Kalaunan nga ay pinawithdraw pa ni Bush ang pagpirma ng US kaya hindi naging state party o miyembro ng ICC ang Amerika. August 2002 nang pirmahan ni Bush ang Hague Invasion Act. Laman nito ang ilang mabibigat na probisyon tulad ng hindi pagkilala ng Amerika sa kapangyarihan ng ICC na litisin ang kahit na sinong US citizen. Hindi rin makikipagtulungan ang kahit anong US agency sa ICC. Ibig sabihin, walang magaganap na extradition o investigation. Hindi rin magbibigay ang Amerika ng pera, intelligence information o kahit anong suportang legal sa ICC. Tiniyak din ng batas na hindi madadala sa ICC ang mga Amerikanong sundalo o opisyal ng gobyerno. Nakasaad din sa batas na hindi sasali ang US troops sa mga peacekeeping mission ng UN, maliban na lang kung may kasiguraduhang hindi sila makakasuhan ng ICC. Pero, ang pinaka-controversial sa lahat ay ang probisyon sa batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo ng Amerika na gawin ang lahat para i-rescue o mapalaya ang mga Amerikanong nasa kustodiya ng ICC. Kapag sinabing lahat, kasama dyan ang military action. Kaya binansagan ng batas na Hague Invasion Act. Bukod sa US officials at military personnel, alam niyo bang pwede rin gamitin ng Amerika ang Hague Invasion Act para i-rescue ang mga kaalyado nito na hawak ng ICC? Kabilang dyan ang mga bansang miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO at major non-NATO allies na nakasaad sa batas tulad ng Australia, Egypt, Israel, Japan, Jordan, Argentina, South Korea, New Zealand at Taiwan. Kapansin-pansin na hindi kasama sa listahan ng major non-NATO allies ang Pilipinas, kahit pa alam natin na matagal ng kaalyado ng ating bansa ang Amerika. December 28, 2000 nang pumirma ang Pilipinas sa Rome Statute. Samantala, 2002 isinabatas ang Hague Invasion Act. Posibleng isa ito sa naging konsiderasyon ng Amerika kaya hindi nito isinama ang Pilipinas bilang major non-NATO ally sa naturang batas. For the record, idiniklara lang na major non-NATO ally ng Amerika ang Pilipinas noong October 6, 2003 sa bisa ng Presidential Determination No. 200402. Kung naisama lang ang Pilipinas sa major non-NATO allies ng Amerika, posibleng makahingi ng tulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay US President Donald Trump sa pamamagitan ng Hague Invasion Act. Tulad kasi ni Duterte, kilalang kritiko rin ng ICC si Trump. Pero dahil wala ang Pilipinas sa listahan ng major non-NATO allies sa naturang batas, malabong makahingi ng tulong si Duterte sa kaibigang si Trump. Sa ngayon, wala pang naihahaing panukalang batas na katulad ng Hague Invasion Act dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Madagdag ko na lang din, sinubukan ng i-reapilo ipawalang bisa ng isang Democratic Congressman ng Hague Invasion Act noong 2022, pero hindi ito umusad. Para sa mga content tulad na to, patuloy na sumubaybay sa lahat ng social media pages ng News 5. Jansen Rodriguez, News 5 Digital.